Meron po isang bahagi nung awit po kanina, sabi, "You are perfect in all of your ways." Amen po ba doon, mga kapatid? Ang sabi po, ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang kaparaanan. So baka yung iba, kung nagme-meditate po tayo ng mga kanta, baka iniisip natin mukhang hindi masyadong makatotohanan. Kasi, di ba, nakakakita po tayo ng injustices, nakakita po tayo ng kahirapan, nakakakita po tayo ng pagkakasakit. So, nakikita rin po natin yung mga awayan, okay? Walang unity. So, yun ba yung perfect? Ang sinabi po nung kanta, "You are perfect in all of your ways." Hindi po sinabi na perfect yung circumstances. Hindi po sinabi na perfect yung atin pong experience. Actually, yung pong perfect ways ng God at yung destiny na gusto po niyang marating po sa atin, nagko-contribute po yung imperfect na experiences po natin sa kasalukuyan. Na-gets po ba ninyo, mga kapatid? Halimbawa, kung minsan yung mga bagay na kung hindi ko naranasan ito, kung hindi ako nauntog, baka hindi ko na-realize ito eh. Okay? Ang marami po sa atin, di po ba merong mga malalaking turnaround sa buhay po natin? Kasi nga po, imperfect yung surrounding, imperfect yung ating mga experiences, imperfect yung mga bagay na nakita natin. So nagkaroon tayo ng realization. At ito po yung daan na dinaanan po natin. Kaya sabi po sa verse nga, Romans 8:28, "All things work together for good." So sabi po diyan, ang God ay lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Kanya. Kaya po na-appreciate po natin bawat experiences po natin. Amen? Yung minsan nagkasakit ka. Yung palang pagkakasakit mo, magiging dahilan para tumingala ka sa langit. So yung pagkakasakit, hindi siya parang tingin natin na humanly speaking, parang hindi siya perfect no? Malayo sa perfection, hindi natin siya dinidesire na magkasakit tayo. Hindi natin dinidesire na magkautang tayo. Hindi natin dinidesire na magkaroon tayo ng problema sa ating family. Pero pagka po tama ang pinuntahan po natin, sa Diyos po tayo lumapit, nangyayari po yung perfect ways ng God. O sana po nakadagdag po ito, nakaalaman po sa atin sa umaga pong ito. Hindi po yan ang topic po natin, no? Umi-intro lang po ako. Ang verse po natin sa umaga pong ito ay nasa Philippians 3:13-14. Philippians 3:13-14, basahin ko po. "Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan." Si Paul merong goal Pero sabi niya, gusto kong marating itong layunin na ito at gusto ko siya makamtan. Ang ano pong ginagawa niya, sabi niya, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan up to the finish line upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to. Salamat po sa mga biyaya na amin po tinatanggap. Thank you, Lord, for blessing us. Salamat po. So much blessing. Nare-receive po namin yan, Panginoon, sa inyo. At ngayon pong umaga, hindi lamang po pagpapalang material, kundi po pagpapala at pagkaing spiritual ang amin pong tatanggapin mula po sa inyo. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng bukas na isip, bukas na puso. Kinakansila po namin lahat po ng gawa ng kaaway upang agawin at nakawin, Panginoon, ang mga salita na mahahasik sa amin po mga puso. Ang prayer po namin, maging binhi po ito, maging seed sa amin po mga puso. At ito po, Panginoon, ay tumubo at ito po ay mamunga sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen.
So ang topic po natin ngayon ay may title na Beyond Religion. Sabihin nga po natin, Beyond Religion. So sabi po, lampas sa pagiging religyoso. Pag narinig po natin yung salitang religyoso, di ba parang ang implication po sa atin ay someone who is godly and devoted. O yun po iniisip kaagad natin, napaka-religyoso ng taong ito. So, ang implication po kagad niyan ay isang taong maka-Diyos, isang tao na deboto. So, tingnan po natin sa ating pag-aaral kung ano po talaga ang ibig pong sabihin ng pagiging religyoso. At kung hindi po sapat itong pagiging religyoso, dapat po lumampas pa po tayo dito. So, kaya nga po ang ating pong topic ay Beyond Religion. Baka may mas maganda pa sa pagiging religyoso. Baka may mas malalim pa po doon. Sa Philippians chapter 3, si Pablo ay hindi naman po laban sa relihiyon Okay? Pag binasa po ninyo ang Philippians chapter 3, sulat po ito ni San Pablo, ni Apostol Pablo, hindi po siya against sa religion, kundi ang laban po siya. Ang against po si Paul, yung po mga tao na nag-aakala na ang panlabas na gawa, sabihin nga po natin, panlabas na gawa. So yung iba kasi, ang iniisip po nila, ang religion is for just a show, parang gano'n. Pagpapakita lang sa tao. So panlabas na gawa, tradisyon, at personal na tagumpay, iniisip nila, sapat na ito upang ang isang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Pag ginagawa po natin, di ba may mga tao na sabihin po natin, yun nga, baka deboto, o kaya sobrang ritualistic, tapos sumusunod po sa mga tradisyon. So, ang iniisip po natin, o iniisip po particular ng tao na ito, okay na ako, at ito ay pleasing na, nakakapagbigay puri na ito sa Panginoon, at ang tingin niya, matuwid na po siyang lumalakad sa harapan ng Panginoon. Pero alam po ninyo, si Paul, bago po niya makilala si Lord, marami din po siyang pwedeng ipagmalaki. Okay? Ito po yung makikita po natin. Hayaan po ninyo na yung mga verses sa Bible, sa Biblia, ang sumagot po sa atin, ano po ang ipinagmamalaki ni Pablo. Philippians 3:4-6, sabi po niya, though I myself have reason for confidence in the flesh also. Sabi niya, marami akong pwedeng ipagyabang sa aking sarili. So, sa atin, sa pag-aaral natin ng Bible, ang dami na po nating napag-aralan tungkol kay Paul. At marami nga po siyang pwedeng ipagyabang. Sabi po niya, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Yun po, sabi niya, yung iba din sa inyo, baka may dahilan din sila para magyabang, pero sabi niya, I have more. Kukunti yang sa inyo, mas marami yung akin. Pag binabasa niyo yung sulat ni Paul, parang si Paul may angas no? May angas, parang may yabang. Tingnan nga po natin yung katabi natin. Tingnan po ninyo kung may angas. Di ba yung ganyan? Mukhang mayabang ang dating Pero ito po mga kapatid, si Paul mukhang mayabang lang, mukhang may angas lang. Makakakita kayo ng mga taong gano'n no? Mukhang maangas to, mukhang mayabang to. Yan, parang nakakatakot namang i-approach. Yan. Si Kuya Orly, pag nakasalubong natin to, parang, tapos si Kuya Orly, hindi umingiti. Medyo mag-aalangan ka ng konti, baka may angas ng konti, So, kuminsan tayo, parang pinifigure out natin kasi doon sa itsure. Hindi po ba? Pero kadalasan po magkakamali po tayo. Si Paul, balikan po natin si Paul. Si Paul, parang ganon, parang may yabang. Pero pagka binasa po natin yung sulat po niya, bigla po siya may segue May segue sa bandang hulihan ng kanyang letter. And everything, alam po ninyo, pinpoint out niya kay God. Ito mga bahay na to, ganito ako kahusay, ganito ako kagaling. Pero yan dahil sa biyaya ni Lord. Bigla siyang may segue, So, ina-attribute niya kay Lord yung mga bagay. So, tingnan po natin yung mga binanggit po ni Paul. Sabi niya, I have more.
circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. So ipinakita po niya kung ano yung kanyang mga naabot. Sabi niya, ako ay tinuli sa ikawalong araw. O on the 8th day, sabi niya, sinircumcise ako. Alam po ba ninyo, yung circumcision that time, meron po yung religious na significance. Kasi under the law, sa panahon po ni Moses, talaga pong ang mga batang lalaki sa ikawalong araw ay kailangang i-circumcise. So, iyan po ay panlabas na relihiyosong credential. Di po ba? So, pagka ang isang lalaki ay na-circumcise, credential po yan para po sa kanya. Isa pong pagkakakilanlan, isa pong identity na sila po ay masunurin po sa relihiyon, sila po ay masunurin po sa law na ginawa po ni Moses. At ang sabi pa po niya, mula ako sa lahi ng Israel. So anong ibig sabihin po nito mga kapatid? So siya po ay natural born, siya po ay may kalikasan bilang isang bahagi ng bayang pinili ng Diyos. Ang Israel po mga kapatid, ito po ay bayang pinili ng Diyos. Kaya pwede mong ipagmalaki, I am from Israel. So si Paul, ipinagyayabang niya po ito. Kung meron kayong gustong ipagyabang, I have more. Ako, ang dami kong pwedeng ipagyabang. So sabi niya, isa rin akong Pariseyo. Ngayon nga po, may mga tinatawag tayong mga modern day Pharisee. So sabi po niya, ako ay isang Pariseyo. Ang Pariseyo ay itinuturing po ito na by the book kung sumunod po sa kautusan. Pinakamahigpit sa sekta ng Judaismo. So pagdating po sa pagsunod sa kautusan ni Moses, grabe po ang kanila pong tradition po dyan. Minana pa po nila sa kanila pong mga ninuno at wala po kayong maipipintas kay Paul. Sabi po niya, when it comes to zeal, yung pagiging masigasig sa relihiyon, alam nyo, sa sobrang sigasig nga po ni Paul sa relihiyon, kahit po yung totoo na inuusig pa niya. Yung mga follower ni Jesus Christ, talagang inuusig po niya, pinipersecute po niya. Sobrang masigasig na kahit po yung tama, wala nang discernment, puro seal na lang. Yun na lang pagiging masigasig, kahit po yung mga totoong tagasunod ng Panginoon at naniniwala sa Panginoon, inuusig pa po niya. So wala po siyang kapintasan with regards to the law. Ngunit sinabi po niya in verse 7, whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ito na nga po yung sinasabi po natin mga kapatid, mukha lang po siyang mayabang. Pag inilalatag po niya yung credentials po niya, yung resume po niya, di po ba? Kadalasan po, kailangan sa work yan Ilalatag mo yung resume mo, yung credentials mo, para sabihin na po natin, you gain the right to be heard. Pagka po may credential po tayo, pinakikinggan po tayo ng mga tao. Okay? Pero sabi po ni Paul, whatever were gains to me, yung mga bagay na itinuturing kong pakinabang as a person, I now consider loss for the sake of Christ. Itong mga bagay na to, sabi niya, ikinukonsider ko na ito na kawalan. Yung aking diploma, yung aking narating, yung aking napag-aralan, yung aking pagiging relihiyoso, sabi po niya, kinukonsider ko na ito na baliwala for the sake of Christ. Alam po ninyo, ang hinahabol po niya, yung relasyon po niya kay Christ. So there is something and difference between the word religion and the word relationship. So kung may ipupurso po tayo, not religion of course, but our relationship to God, yun po ang pinatitibay. Yun po yung pinalalakas, yun po yung pinalalalim. Hindi lang po yung ating pagiging relihiyoso,
kundi yung ating relationship. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang po ito tungkol sa pagiging aktibo sa church, hindi lamang po ito sa pagkakaroon ng ministry, baka yung iba po sa atin, mga leaders na rin, yung iba gumaganap na rin po talaga ng mas mabibigat na katungkulan. Hindi lamang po ito sa marami pong pagkaalam sa Biblia o hindi lamang po ito sa mahabang panahon ng paglilingkod po natin sa Panginoon. Alam po ninyo, ang church po natin nag-celebrate po ng 34th anniversary last month. 34th, 34 na taon po mga kapatid na pagkakatatag po dito. Mahabang panahon. At alam po ninyo, marami po sa atin dito, day 1 pa lang ng church na handito na. Tama po ba? Siyempre, tuturo po kaagad natin yan si Kuya Abe. Nung nagsimula po ito nung unang taon ng kanyang 34 years, ano na po edad po ninyo nun, Kuya Abe? Secret lang, secret. So, hindi lamang po ito sukatan ng mahabang panahon ng paglilingkod. Ito po ay tungkol sa patuloy na pagkakilala po natin kay Kristo at pagiging katulad po niya. Ang relihiyon po kasi, mga kapatid, ganito po yan. Pag sinabi po nating relihiyon, ang isipan po natin, tingnan mo kung ano aking nagawa. Look to what I have done. Yan po, relihiyon po yan. Pagkasabihin po natin, bahagi na ako ng church na ito nung palamang unang-unang taon ng LVCC. And look to what I have done. Pagka ganyan po mga kapatid na ang ipinakikita po natin, yung atin pong ginawa, it is a kind of religion. Pero alam po ninyo, pagka ang sasabihin po natin, tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko at ang ginawa ng Diyos sa church na ito, that is relationship. So magkaiba po yan mga kapatid, magkaiba. Yan po, ang ibig po sabihin po niyan, gospel po talaga ang ipinopromote po natin. So religion is satisfied with activity, kaya nga po, look to what I have done. Pero ang relationship with Christ is lifelong pursuit. Hello mga kapatid. Sabihin nga po natin, lifelong pursuit. Ang relationship po pala, dahil hindi po siya activity, walang tigil na paghahabol kay Kristo. Patuloy po na pagsisik kay Lord. Patuloy na paglilingkod sa Panginoon. So walang time na magigiba po tayo at walang time na parang ayawan na. Parang ganon. So kalas-kalas na tayo. Ayawan na. Wala nang gusto mag-serve kay Lord. Tapos naging lukewarm na po tayo. Nawala na po yung heart. Nawala na po yung passion. Okay, tumigil na po yung init, yung apoy ng ating paglilingkod. Kaya tingnan po natin ngayon, kung pinag-uusapan po natin, si Christ pala po talaga ang dapat binavalue, si Christ po talaga at ang relationship po sa Kanya ang pinupurso po natin. So tingnan po natin yung the surpassing value of knowing Christ. Yung sobrang halaga talaga na si Kristo ay ating makilala. The surpassing value of knowing Christ. So, ano po ang mga bagay na dapat po nating makita? We go beyond past achievements. We go beyond past achievements. Pag ang binavalue natin talaga yung relationship kay Christ at binavalue po natin si Christ, mga kapatid, and not religion, eto po, we go beyond past achievements. Sabi po sa Philippians 3:7 and 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Okay? But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Si Paul, hindi po niya hinayaan
na ang kanyang mga nakaraan, yung pong past achievements, ay maging hadlang sa kanyang paglago. Pwede po pala yun, ano? Yung ating narating ay magiging dahilan para i-deprive tayo or para hindi tayo dumating sa point na mag-decide na mag-go beyond pa at tayo po ay lumago pa as a Christian. Hello mga kapatid. Sana nagigets po natin itong pinag-aaralan po natin. Kasi po, minsan ang pinakamalaking hadlang po sa ating spiritual growth ay yung pakiramdam natin na marami na po ang ating narating, marami na po ang ating nagawa. Matagal na akong Kristiyano, matagal na akong pastor, marami na akong naakay sa Panginoon, marami na akong naturuan na maging follower ni Christ, marami na ako, sobrang daming alam ko na sa Biblia. So, yan po ay mga past achievements. Alam po ninyo, yung pong mga underutilized, meron po akong mga churches na napuntahan, ang mga underutilized na mga members, yung po lagi nagsasabi, alam niyo po, Pastor, nung kami po ay young people, talaga pong nagmi-mission po kami nung sila ay young people. Pero ngayon na sila po ay nasa young married na, tigil na. Di po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, anyari. Di po ba? Naging young married ka lang na wala na yung passion po natin to share the Word of God to others. Nalipasan na po ba tayo ng passion? Ang kadalasan po, yung underutilized, yung may mga ganong kwento. Dati po, Pastor, ginagabi po kami sa prayer meeting. O ngayon po, ano na ngayon? Hindi na po tayo ginagabi kasi hindi na po tayo nagpupunta. Well, pero dati, marami po tayong sinasabi, Pastor, dati ang dami-dami naming umaattend sa prayer meeting. Talaga lagi kami nasa church. Pero ang tanong nga po, ano ngayon? Kasi with regards to pursuing God, sabi po natin, tuloy po ito. Okay? Hindi po nawawala yung atin pong passion. So si Paul, kaya nga po, sabi ni Paul, kung magiging hadlang, yung mga bagay na dapat kong ipagyayabang, na ako ay isang Pariseo, na ako ay tinuli noong ika-8th day ng aking kapanganakan, kahit na ang dami kong alam sa kautusan, tinuturing ko itong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Alam po ninyo, everything na magiging katapat ni Kristo, dapat kay Kristo tayo. Amen po ba mga kapatid? Grabe, may conviction talaga yung pag-amen na. Diba? Sobrang conviction. Okay? Siyempre, pagtitingnan po natin, mukha talagang sa ilong lalabas eh. Kasi minsan hindi po talaga natin ma-prove yung ating sarili na ganun kagrabe yung ating conviction na kahit ano ang makatapat ni Christ, kay Christ tayo at we consider everything lost for the sake of Christ. Talaga pong minsan hindi tayo makasagot ng very straight na merong conviction kasi kitang-kita po natin. Minsan ayain ka lang mag-Starbucks ng kaibigan mo eh. Di po ba? Meron kaming cell group, pero naaya ka mag-Starbucks, hindi ka na pupunta ng cell group. Kasi po, ang lakas po ng hila ng mga bagay po na yan, pero walang-wala po tayo kay Paul. Pero kaya po ikinuwento po yan ni Paul para inspiration, motivation po natin. Sabi po ni Paul, yung mga past achievements, I consider it loss for the sake of Christ. Ang kinukonsider po niya dito talaga, yung bigat, yung value ni Christ. Yung grabe si Christ ito eh. So wala dapat siyang katapat sa buhay po natin. Kapag naging dahilan po, yung past accomplishment po natin sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa ating mga sarili, alam po ninyo, hindi po natin i-value yung biyaya ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. At pag hindi po natin binavalue yung grace ng Panginoon at yung atin lang nagagawa, this is also a form, this is also a kind of religiosity.
Merong isang quotation, sabi, yesterday victory should inspire us, not imprison us. Pakibasa nga po natin ulit mga kapatid. 1, 2, 3. Okay naman po yan mga kapatid, di po ba? Okay naman po yan. Marami po tayong nagawa, marami po tayong alam, marami po tayong talent, marami po tayong nadala sa Panginoon. Nakapagtapos po tayo sa kilalang school, okay? Naabot po natin yung pinakamataas na title, mga yesterday's victories. Pero dapat po inspiration lang po natin ito at hindi po ito nagtatali po sa atin para hindi na po makagawa sa kasalukuyan. So, wag po tayo mabuhay sa dating revival. Na dati, revive ako sa Christian, sobrang sigla na aking spirituality. So, ang Diyos ay may bagong nais gawin po sa buhay po natin. And ang true maturity, binavalue po niya si Christ above personal accomplishment. Hindi naman itinanggi ni Paul, hindi naman po itinago ni Paul yung pong kanyang mga accomplishment before. Sinabi po niya yan, isinite po niya isa-isa. Pero sa halip po na maka-apekto po ito para maging epektibo po siya sa harapan ng Panginoon at maging useful for the kingdom of God, itinabi po niya. Okay? Itinuring po niya itong basahan, itinuring po niya ito nakawalan, makamtan lamang po niya si Kristo. Ang goal po ng Christian life ay magkaroon po ng relasyon po sa Panginoon. Hindi po magkaroon ng magandang resume. So yan po yung ating goal. At ang spiritual maturity ay hindi po nasusukat sa dami ng taon sa ating ministry, kundi sa lalim ng pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesus. Okay pa po ba kayo mga kapatid? Pangalawa po, beyond past failures. Okay? Beyond past failures. So we go beyond that mga kapatid. Kung gusto po natin makalampas po sa pagiging religious lang, dapat din po mga kapatid, kinakalimutan po natin not only achievements, kahit po yung past failures natin. Yung pong mga nakaraang kabiguan, pagkakamali sa buhay. Sabi po ni Paul, forgetting what is behind. Hindi lamang tagumpay ang kailangan po nating iwan, kahit po yung ating kabiguan dati, kahit po yung ating kamalian dati, kahit po yung mga pinagagawa natin before, kinakalimutan po yan. Or else, hindi na po tayo makakasunod sa Panginoon. Alam po ninyo na sige po, palakpakan po natin si Lord. Alam po ninyo dati, nung nasa Baguio po kami, naging speaker po ako ng convention ng kalalakihan at kababaihan. Tapos po, hindi ko po alam, hindi naman po nagpaalam po sa akin, yung sumunod po na worship leader, bigla pong before magpakanta, sabi niya, nakita po ninyo si Pastor Ray, ang layo na nito sa dati, sabi niya. At yung worship leader po na yun, dating kasama ko po sa boarding house, alam na alam ang buhay ko. Ang hirap yung gano'n, no? Di ba? Parang biglang may tatayo na kakilala mo dati. Di ba ba? Ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Parang antino. Mukhang antino nitong si Pastor Ray. Parang sobrang bait. Di ba? Yung parang ang gandang lalaki. Yung ganyang kagandang lalaki, mukhang hindi naman gagawa ng kabalbalan yan. Di ba? Parang kuminsan parang pinipigure out natin kasi sa itsura. Yung worship leader, sabi niya, hindi ko akalain na ganyan na si Pastor Ray. Sabi niya, dati kasama ko yan sa boarding house. Kasama ko yan na umiinom. Siyempre, mga college student, yung parang lahat gusto mo sabukan. Buti na lang, hindi niya kinuwento yung iba. Inuumaga kami sa, alam niyo yun, inuumaga kami hanggat hindi ubos yung allowance, hindi ubos ang pera. Nasubukan niyo na po yun, wala ka na talaga kayong pera. Dahil sa kagustuhan niyo lang makabawi, kahit yung libreta, itinataya niyo, di ba? And that time, wala namang ATM eh.
So, hindi ka makapag-withdraw. Gusto mo makabawi. O ito, may pera ako dito. Sige, basta 200 mo, 300, 500 mo. Yan. Basta gusto mo lang talaga makabawi. Inuumaga po kami. Marami pa po mga kapatid. At hindi ko alam, magsasalita po siya ng ganon. Pero iyon po, nakaraan na po yun. Napatawad na po ako ng Panginoon doon. At iyon po yung isang bagay po na maganda. Pero ito po mga kapatid, kaya lang po natin ito kinukwento. Minsan, hindi po tayo makapagpatuloy kasi yung past mistakes, past failures, kumisan doon po tayo, doon po tayo nagdudwell. Nananahan po tayo doon. Iniisip natin, wala nang room para sa atin ang magbago kasi galing ka na dito eh. Di po ba? Pero pwede pa pong magbago. Amen po ba? Pwede pa po tayong iahon talaga ng Panginoon and still makapamuhay tayo righteously sa harapan po ng atin pong Panginoon. Si Paul, ang dilim po ng kahapon po nito. Si Paul, taga-usig po ito ng iglesia. Di po ba? Yung po mga follower ni Jesus Christ, talaga pong pinipersecute po niya. Okay? Pinabibilanggo po niya, napaka-notorious, ngunit hindi niya po sinayang ang kanyang pagkakamali na ito ang magdikta ng kanyang future. Alam po ninyo, kung yung mga pagkakamali natin before, yung mga pagkakamali natin nung tayo kabataan pa ang magdidikta ng future natin, wala nga po mangyayari po sa atin. So, yung pong karanasan po natin yan, hindi po yan ang nagdidikta ng atin pong kinabukasan. So, yung guilt can paralyze spiritual progress, pero hindi po ibig sabihin na hindi po tayo makaka-overcome sa mga bagay po na ito. May mga taong hindi makapaglingkod sa Panginoon ng buo kasi nakakulong pa rin po sila. Saan po sila nakakulong? Yung dating kasalanan, maling desisyon na nagawa before, pagkabigo sa kanila pong ministry, mga taong nasaktan po nila, or kaya po pwedeng tayo rin po ay nasaktan. Tama po ba? Nasaktan po tayo, hindi na po tayo makapagpatawad, tapos nakulong na po tayo, na-imprison na po tayo sa bagay po na yan, and then hindi na po tayo makausad para po sa improvement ng atin po mga sarili. Ngunit ang biyaya po ng Diyos ay sapat mga kapatid. Okay? Ang biyaya po ng Panginoon ay malaki pa sa ating nakaraan. It is bigger than our past. Palakpakan niya po natin muli ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi po niya kinukonsulta yung nakaraan natin. God does not consult your past. Yung parang kukonsultahin, gaano kabuti ito dati, gaano ito kasama dati. Okay? Hindi po kinukonsulta ng Panginoon ang ating nakaraan bago po niya i-determine ang ating future. May kapangyarihan po siya na baguhin ang istorya ng ating mga buhay. So, ang God, nagbibigay po siya ng freedom, ng kalayaan para po tayo ay maka-move forward. Alam po ba ninyo yung salitang forgetting what is behind? Yung praise po na yan, ang kahulugan po niyan mga kapatid, hindi po yung parang nawawala sa ating alaala talaga. Meron po tayong capacity na mag-isip. Tama po ba? Alam po ninyo, kadalasan tinetest ko din po yung memory ko. Ganun po ba kayo mga kapatid? Sabi po nila, pag tumatanda na raw, mahina na ang memory. Tama po ba? Mukhang nagpapanggap kayo, nagpapanggap. Tinetest ko, mukhang hindi naman. Basta sanayin nyo lang po talaga. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng capacity talaga to remember. Kaya yung sinabing forgetting what is behind, hindi po ibig sabihin nagkakaroon tayo ng failure, nagkakaroon tayo ng amnesia, na makalimutan po siya. Ang ibig lang sabihin po ng forgetting what is behind, wala na siyang impluensya sa kasalukuyan at lalo po siyang walang impluensya sa future na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po.
Wala na po siyang impluensya po sa atin. Wala na po siyang say sa atin. Okay? Wala na po siyang control sa buhay po natin, sa kasalukuyan po natin. Sapagkat ang katadhanaan ng buhay po natin ay nasa kamay ng atin pong Panginoon. So alam ni Pablo ang kanyang dating buhay bilang taga-usig ng iglesia, ngunit mas pinili po niya na yakapin ang bagong pagkatao na ibinigay ni Kristo. Okay? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ang mga tao na tinawag po ng Panginoon once, alam po ninyo, nagkakaroon na po tayo ng freedom, nagkakaroon na po tayo ng kalayaang ibigay yung ating sarili sa Kanya. Number 3, sige po, i-pass forward na po natin. Baka naiinip na po kayo. Number 3 po natin, we go beyond the present toward God's calling. Okay? Ito po yung pangatlo natin. We go beyond the present toward God's calling. So, nilalampasan din po natin ang araw po na ito. So, habang ngayon, gumagawa po tayo, very active po tayo. Pero tayo po mga kapatid at kumikilos, gumagawa not only for today, but for the future. Kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Philippians 3:13b to 14. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Si Paul, hindi po siya kontento lang sa kasalukuyan. Okay? Alam po ba ninyo yung discontentment, yung hindi ka kontento, kasalanan po yan eh. Tama po ba? Yung lagi kang naghahanap, parang kulang at kulang. Pero may tinatawag pong holy discontentment. Ito na po yung pinag-usapan po natin. Si Paul, hindi po siya nakukontento na ito lang ang ginagawa niya. I can do more than this. Parang gano'n na. Kung aking ipaparaphrase yung bahagi na to, pwede niyang sabihin na with regards to pursuing God, I can do more than this. Meron pa akong magagawa, higit pa sa ginagawa ko sa kasalukuyan. So, hindi po kontento si Paul. Kaya, ito po ay sinabi po niya, kahit po ang dami na po niyang naabot, ang dami niya na pong na-attain. So, ang makikita po natin dito, spiritual maturity never stops. Hindi po humihinto po yan. We go for more. We never stop growing. Meron pa po tayong ilalago. So, ini-stretch pa po natin talaga yung ating mga sarili. Ini-stretch pa po natin hanggang marating po natin yung full potential ng atin pong buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka pa bang ito todo? So, minsan dapat nating ma-realize yan, no? Ako po, iniisip ko at my age, ayan, nag-isip na po ba kayo ng ganyan? Alam po niyo, dati naapektuhan din po ako nung parang naramdaman ko, umiidad-edad na ako. At nung medyo umiidad-edad na ako, ano po ba yan? Sinyalis na po ba yan na sobra ako sa oras pag ganyan? Nung medyo umiidad-edad na ako, sabi ko, malamang uuwi na rin din talaga kami sa Bulacan. Okay? Tapos tanim-tanim na lang talaga ng halaman. Hindi ko po alam, pag tumatanda, bakit gustong magtanim-tanim na lang ng halaman? Anong ibig sabihin niya? Malapit na sa lupa kasi, no? Parang lupa na pinag-uusapan talaga pag medyo umiidad. Tapos sabi ko, nag-isip ako noon, bibili ko ng rocking chair, tomba-tomba.
Tapos pag gano'n na lang, paghapon, pag masarap ang simoy ng hangin, gano'n, tumba-tumba ka lang, nakakatulog. Tapos sabi ko, Lord, sana pag mamamatay ako, pag kukunin mo ako, Lord, yung hindi yung ang daming nakasaksak, yung nasa tomba-tomba lang. Nakatulog ka lang, hindi ka na nagising. Parang ganon. Grabe, yun na lang ang pangarap ko dati eh. Pero alam po ninyo, niyug-yug ako ng Panginoon eh. No? Niyug-yug ako ng Panginoon na bakit ganyan na lang pangarap mo? Actually, alam po ninyo yung mga pangarap na ganyan, nakakahawa rin. Oh, nakakahawa rin. Yung wala ka ng conviction, may mahahawa ka rin. Hindi ko alam kung matatandaan po ni Atoy. Sabi po ni Atoy, Pastor, pagkatapos mo doon sa rocking chair, pahiram naman na. Ibig sabihin pala, yung isa sa leader mo, grabe, yung isa sa leader mo, naapektuhan mo tuloy. Batang-bata pa, hindi na nangarap. Ang pinangarap na lang din ay humiga sa rocking chair. Kaya po tayo, diba, medyo may edad na rin po tayo. Sino na po yung may mga edad dito? Ayan. Ayan. Huwag po tayong tumitigil mangarap ha. Kaya nga po nung last month, sinasabi po natin, meron pa po tayong next level. Okay? Alam po ninyo yung mga next level na yan. Hindi ko nga po alam. Sabi ko, uwi ng Bulacan, etc. etc. Pero dumating din po yung point. Sabi ko, nai-invite pa po ako sa ganito. Last time, nag-travel po kami ni Ate Tess ng Nueva Ecija. Sabi niya, sino magdadrive sa atin? Sabi ko, ako na lang. Kayang-kaya ko yan. Batang-bata pa ako. 40 plus lang, 40 plus. So, sige po kami, nagbiyahe po kami, 3.5 hours lang naman. Mula po sa Bulacan, papunta po ng Cabanatuan. So, nag-STX po kami. So, balikan po yan. Ako ang nag-drive. Nag-preach po ako ng dalawang series ng messages po doon. Sabi ko, gagamitin pa ako ng Panginoon. Hindi ko pa kailangan ng rocking chair po na yan. Kaya hindi pa po ako bumibili. Bukod doon, mahal. Okay? Naghihintay pa po ako nung, yung naglalakad sa probinsya na inaakay na baka. Di ba? Yung kasi pwede mong tawaran yun. Di ba? Meron po ba sa inyo naghahanap po niyan, mga kapatid? So, ang tunay na mature sa pananampalataya ay hindi po nagsasabing okay na to. Okay? Sapat na ito. Marami na akong alam. Marami na akong nagawa. Sa halip, lagi po nating sinasabi, mga kapatid, Lord, I want to know you more. So, pag ang pinag-uusapan po natin is not religion, kundi relationship sa God, ang sinasabi po ng ating sarili, Lord, I want to know you more. Gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang paglingkuran ng lubos, gusto ko pang lumalim ang ating relasyon. So yan po yung relationship. It is more than religion, lampas po sa pagiging relihiyoso, tayo po ay nag-i-establish ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kung iyon po ang gusto po ninyo, inanyahan ko po kayo na tumayo at tayo po ay mananalangin po sa Panginoon. Sige po, tayo po pumikit mga kapatid. May layunin po ang Diyos sa bawat buhay po natin. Hindi po tayo tinawag po ng Panginoon para manatili lang sa atin pong comfort zone, kundi para magpatuloy hanggang sa matapos ang takbuhin na ibinigay po niya para sa atin. Alam po ba ninyo mga kapatid, meron po isa nagsabi, the greatest enemy of tomorrow's growth is today's satisfaction. Ang kalaban daw at kaaway ng growth po natin ay yung satisfaction po natin sa araw po na ito. So, hindi lamang po tayo nakatingin sa mga nagawa po natin dati, mga accomplishment. Ganon din po yung kabiguan, yung po mga pagkakamali po natin in the past.
kaya pong patawarin ng Panginoon yan at pwede po tayo makapagsimula ulit. At mag-ask po tayo ng higit na mas malalim na relasyon po sa atin pong Panginoon. So, kailangan po nating malampasan ang religiosity. We go beyond past achievements. Hindi po tayo maasa sa dati po nating nagawa. We go beyond past failures. Hindi po tayo nananatiling bihag po ng nakaraan. We go beyond present toward God's calling. Patuloy na tumatakbo hanggang makamit natin ang layunin ng atin pong Panginoon. Heavenly Father, we come to you right now in the name of Jesus. We thank you so much, Lord, for your word. We thank you so much, Lord, for giving us this message, very timely for those of us na alam po namin, Panginoon, na nag-isip na marami na rin po kaming nagawa, marami na rin kaming na-share, marami na rin po kaming nabahaginan ng mga tao. Alam po namin, Panginoon, yung kung relationship ang pinag-uusapan, it never stops. Hindi po kami, Panginoon, tumitigil. Nagmamatulin pa po kami, Panginoon, para maabot ang mga bagay, yung goal po namin, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, you will continue to empower us. You will continue to direct us, O God. At kayo po, Panginoon, ang sasama po, Panginoon, sa amin at magbibigay po, Panginoon, ng motivation, ng encouragement, ng inspiration, O God. Lord, ang prayer po namin, itanim po ninyo na malalim ang mga salita pong ito sa amin po mga sarili. Alam po namin, Panginoon, meron lang po kayong isang buhay na binibigay po sa amin. Magamit po namin ito to the fullest. Nakakahinaya nga po, Panginoon, dahil ang higit na mas malaking bahagi ng buhay po namin, nagamit po namin, Panginoon, sa amin pong sariling layaw, sariling paraan. Pero alam po namin, Panginoon, it is never too late, Panginoon, na kami po ay maging seryoso sa amin pong pananampalataya at pagsunod sa inyo. Ito po, Panginoon, namin pong panalangin. In Jesus' name, amen and amen.